Magandang araw po sa ating lahat. Una muna, gusto nating magpasalamat sa mga sumusubaybay sa channel natin and at the same time sa mga nag-subscribe po. Maraming salamat po. Anyway, before going into our lesson proper, magkwentuhan muna tayo. I have here Belgian Draft Horse. Okay, ito po, matatagpuan sila sa Europe. And kung titignan natin, no, napakatikas po ng mga kabayong ito. Gwapong-gwapo. And they are considered one of the strongest and largest horses that we have in the world. And try to imagine, yung isang Belgian draft horse, kaya po niyang humila ng 8,000 pounds na load. Ganun po sila kalalakas. And the interesting fact is that kapag merong or gagamit tayo ng dalawang Belgian draft horse, hindi lang po magiging times 2 yung load na kaya nilang hilain. So, di ba, yung isang kabayo, pwede siyang humila ng 8,000 pounds. So, ibig sabihin, dapat kapag meron na tayong dalawang kabayo, magiging times 2, 16,000 pounds dapat yung kaya nilang ihilain. Pero, hindi po ganun ang nangyayari. Actually, tumataas po yung capacity nila kapag dalawang kabayo na ang gagamitin. Kaya nilang humila ng 22,000 pounds or up to 24,000 pounds na load. Ganun kagaling. So, hindi lang po nag-times 2 yung kayang hilain kapag dalawang kabayo na. But more interestingly is, kung itong mga kabayong to, they are being trained together to pull a load, ang kaya po nilang hilain is up to 32,000 pounds. So, ganun po kagaling itong mga kabayong to. And it is also the same when it comes to sa mga tao. Okay, pag we're working together, yung capacity natin, mas tumataas po yan. Okay, kaya nga sabi nila, 2 heads are better than 1. And how much more kapag hindi lang po 2 heads, kundi maraming heads. Okay, so punta po tayo dun sa ating lesson. We have paralleling of generators and synchronization. Ang ibig sabihin po nito, hindi lang po tayo gumagamit ng isang generator para sa power system natin, kundi gumagamit tayo ng 2 or more generator sets. Gaya po dun sa mga power plants natin, para maging maganda po yung electrical power system, gumagamit po sila ng 2 or more generator sets. Even po sa mga barko, gumagamit din po sila ng 2 or more generator sets. So, gaya po ng isang diesel power plant na malapit po dito, meron po silang 21 diesel generator sets that are connected into parallel. And meron silang capacity na 215 megawatts. Meron din naman po yung isang power plant, hydroelectric power plant, na meron silang 3 generators at ang kanilang capacity ay nasa 415 megawatts. Meron din po yung ibang mga power plant na steam power plant, coal po ang ginagamit nila. Meron silang capacity na 630 megawatts. So nakadepende po dun sa mga power plants kung ilan po yung capacity nila at ilan din po yung mga generators nila. Pero lahat po sila gumagamit po ng 2 or more generators that are connected into parallel. Anyway, connecting generators in parallel maximizes the power capacity ng mga generators na ito. At the same time, pati po yung efficiency ng mga generators na to, mas nai-increase po. And pagdating po dun sa control in load management, nagiging maayos po sa load balancing, mga ganyan po, pag nagkakaroon tayo ng turning on and turning off ng mga loads, nagdadagdag or nagbabawas ng mga loads, nagiging maganda po. Okay? Yung sa control na ito. And pagdating sa ease of maintenance, dahil pwede tayong mag-shutdown ng isang generator na umaandar pa rin yung ibang mga generators natin. Yun po yung isa din po dito, yung tinatawag nating redundancy or ibang term po ng redundancy. Yan po yung continuity of service. Okay, discuss natin po ito mamaya. So, factors to be considered when paralleling generators. Ang una po dito, the capacity.
Okay, synchronizing the system based on load demand. So nakadepende po dun sa ating load demand, okay, kung paano tayo gagawa ng isang electrical system na kakayanin po niyang supplyan yung ating demand. So for example, ang load demand po natin nasa 500 megawatts. So ibig sabihin, yung generators po natin dapat kaya po nilang supplyan yung 500 megawatts na yon. So like for example, meron po tayong 5 generator sets. Tapos yung mga generator sets natin, may tig 100 megawatts po silang capacity. So, pwede nilang supplyan yung 500 megawatts na yun at its maximum capacity. Okay, isa pa po dito na sinasabi niya, powering on a set when demand increases and switching off a set when demand decreases. Balikan natin po yung sinabi natin kanina na 5 generator sets na may tig 100 megawatts. Sabihin natin, ang load natin ngayon ay 75 megawatts lang. So, ibig sabihin, ang paaandarin mo lang yung isang generator lang. Kasi yung isang generator, meron siyang kakayahan na 100 megawatts. So, isang generator, kayang-kaya niyang supplyan yung 75 megawatts. But what if nag-increase tayo ng 250 megawatts doon sa load? Ibig sabihin, ilang generator sets ang kinakailangan nating iparallel. Siyempre, hindi kakayanin ng 2 generators lang yon. So, kakayanin siya nung 3 generators because 3 generators combined, yung capacity po nila, magbibigay na sa atin ng 300 megawatts. So, yung load na 250 megawatts, kayang-kaya pong supplyan nung 3 generators. Ngayon, in that situation, yung 2 generator sets, naka-off pa lang po yan. Okay, pero, pag yung demand ng increase po, sabihin natin napunta po siya ng 450 megawatts, ibig sabihin lahat-lahat po ng generators na yon, paandarin na po natin sila. Ngayon, what if bumaba po yung load demand natin, napunta lang po siya ng 350. Okay? So instead na paandarin natin yung 5 generator sets, pwede na nating patayin yung isang generator set kasi yung 4 na generator sets kaya nilang supplyan yung 350 megawatts na load. Okay? Next, we have the redundancy or this is the continuity of service. What if nagkaroon tayo ng maintenance dun sa isang generator? At least meron pa tayong ibang mga generators na kayang mag-supply doon sa ating mga load. Provided po na yung yung ibang generators na umaandar na po yon ay kayang-kaya po nilang supplyan yung load natin. Ngunit ang maganda, kahit nagkakandak tayo ng maintenance dun sa isang generator, hindi po napuputol yung supply ng power natin. Hindi po katulad kapag isang generator lang po meron tayo na kayang supplyan yung buong load. Pero dahil isang generator lang meron ka, tapos nung bigla-bigla tayo nagkaroon ng maintenance, what will happen? Okay? Shutdown na tayo dun sa electrical system natin dahil iisa nga lang naman po yung available na generator set natin. Okay, number 3, we have the compliance with the electrical standards in terms of safety. So, kinakailangan po natin yan in terms of protection and also operation. Complicated po yung system ng parallel operation as compared with the system, yung control system ng isang generator set lamang na kayang supplyan yung lahat-lahat ng load. Ngunit, pagdating po natin doon, mas nagiging ease po. Okay? Yung operation nagiging maganda po. As long as yung safety, protection, and operation po natin naka-base po doon sa mga electrical standards natin. Okay, so requirements for connecting generators in parallel. Ideally, any type of generator can be parallel together with another type as long as their frequencies and voltages are the same at the point of interconnection. Yung tinutukoy po nito na interconnection, yung kanyang bus bar. Okay. Sabi dito, any type of generator can be parallel together. Kaso nga lang, nagkakaroon po ito ng limitations. So like for example, yung rating ng isang generator mo ay 400 megawatts,
Tapos yung rating naman ng isang generator mo ay 100 megawatts. So, pag inad po natin silang dalawa, magkakaroon na tayo ng 500 megawatts. Ngunit, yung size po nilang pareho ay magkaiba. Mas maliit po yung ating 100 megawatts compared doon sa ating 400 megawatts. So, nagkakaroon po siya ng problema pagdating natin doon sa load balancing, tapos doon sa protection, doon sa operation po niya. And although ang sabi po dito, pwede natin silang i-connect in parallel as long as yung kanilang frequency and voltages are the same. Although ang tinutukoy po nito, it's the alternating current generator dahil alam naman natin ang frequency, napaka-importante po neto dun sa operation ng mga alternators natin. Hindi po katulad dun sa direct current na generators natin, wala po yung frequency, so kahit na yung voltage magkapareho, pwede na po silang i-parallel. Okay, dahil wala na nga namang pakialam yung frequency doon sa direct current natin. Although yun nga, pagdating natin dun sa mga alternators, kailangan po nating i-match yung frequencies and voltages. So sabihin natin, no, kung yung system 60 Hz, yung isang generator ang nilalabas po niya 60 Hz, so ibig sabihin yung ibang generators dapat po 60 Hz din po. Dahil hindi po pwede na yung isang generator 60 Hz ang nilalabas niya, tapos yung isang generator 70 Hz. So hindi po sila magka-match. It is also the same pag dating natin dun sa voltage. Pag ang voltage ng isang generator ay 220 volts, dapat po yung voltage din po ng isang generator ay 220 volts din. So anong mangyayari kapag nagkaiba yung terminal voltage po ng dalawang generator nito? So, sabihin natin 220 volts yung isang generator, tapos yung isang generator naglabas po siya ng 200 volts. Ang implication po nito, yung mas mababang voltage na generator, magre-reverse power po yan. Pag sinabi nating reverse power, instead na siya ay nagdi-deliver or nag-a-act po siya as a generator, hindi na po. Dahil ang mangyari po doon, it will already act as if siya po ay isang electric motor. Mas explain natin maigi. Balikan natin. Yung isang generator, 220 volts. Yung isang generator, 200 volts lang po siya. Paano nagkakaroon ng reverse power po doon? Yung sa principle ng parallel circuits po natin, the same po ng voltage lahat-lahat po doon sa mga circuits natin. Ngayon, doon sa parallel operation ng generator, what will happen? Kapag yung isang mas mababang voltage na generator, pinarallel natin dun sa mas mataas na voltage na generator. Ang masusunod na voltahe po doon, it's the 220 volts. Yung mas mataas po ang kanyang voltahe compared dun sa mas mababa. Ang gagawin ng system natin, gagawin din po niyang 220 volts yung ating dalawang generators. Ngunit, pagdating po doon sa 200 volts lang na generator, para maging 220 volts din po siya, susuplayan siya ngayon nung generator na mas mataas ang voltahe. Although, ang mangyayari po doon, yung generator na mas mababa ang voltahe, magiging load na po siya nung generator na mas mataas ang voltahe. And dahil yung direction ng kuryente, imbis na palabas sa kanya, papasok na po doon sa kanya, doon sa mas mababa ang voltahe. Dahil pumapasok na po siya, ibig sabihin, naging load na po siya nung mas mataas na voltaheng generator, mag-a-act na po yung generator na yon as if isa po siyang electric motor. So ngayon, kung sinusuplayan po yan ng fuel, masasayang po yung fuel na yon. Although meron tayong para maiwasan po yon, meron tayong reverse power relay. Na ang trabaho po ng reverse power relay, pag once na hindi nag-match yung voltahe ng dalawang generators, ang gagawin po niya, ipiprevent po niya ang pagkakaroon natin ng reverse power dun sa isang generator na mas mababang voltahe. I-shut off po niya yung circuit breaker po, tatanggalin po niya sa system yung
generator na mas mababa ang voltahe. Okay. Balikan din po natin dito. Sabi po niya, however, there are some practical limitations pagdating po doon sa incompatibility ng mga generators natin na different po ang size or rating, and at the same time kung ito po ba ay older or newer models. Pinaka maganda pa rin po na pinaparallel natin. Yes, pareho ang voltage, pareho ang frequency, pareho ang sizes, yung rating po nila, pareho po sila ng wattage. At the same time, as much as possible, pareho po sila ng brand. Dahil mas nagiging madali po yung pag-operate po natin sa mga generators na pareho ang brand, pareho din po ang size, pareho ang voltage, and pareho ang rating. Although, syempre, may mga system na gumagamit ng dalawang generators na magkaiba ang ratings. Ngunit, yun nga lang po, dapat po ma-justify. Sabi po dito, no? Pag na-justify po natin yung dalawang generators na hindi compatible pagdating sa size, okay lang po yun. Pero yun nga lang po, mas mapapamahal sa operation. Pero, kung hindi po justifiable, katulad po dito na sinabi niya, not justifiable yung compatibility ng system na yan, mapapagastos tayo dyan. Okay, let's go to the requirements. So, number 1 na requirement for connecting generators in parallel, we have the speed control. Okay. The generators may have equal or different engine speeds, but must be locked into the final speed of the system. Ngayon, lalo na pag kinukonsider po natin yung sa frequency, dapat pareho po sila ng final speed. Kung dalawang generator na to, they are running at 3,600 RPM, then both generators should run at 3,600 RPM para makapagbigay sila ng sapat na frequency. If those generators are running at 1,200 RPM, so ibig sabihin pareho silang 1,200 RPM. Ngunit, pagdating dun sa load balancing, like for example, hindi sila pareho ng loading, so magkakaiba ngayon sila ng konsumo ng fuel. Kasi posible pong mangyari na yung isang generator, mas mataas po yung kanyang load compared dun sa isang generator. Ngunit pareho pa rin sila ng size, pareho sila ng voltage, pareho sila ng frequency. Magkaiba lang ng loading. So pag-uusapan po natin ito dun sa load sharing ng mga generators on other topics. Dahil ang susunod po dito, load balance po ang sinabi, no? So the entire load should be shared by all the generators according to the capacity of the individual units. Pero paano kapag pare-pareho po ng rating yung mga generators natin? So pwede pa rin pong magkaiba yung mga loadings nila, nakadepende po dun sa load sharing. Okay, lalo na po kung sabihin natin yung isang generator medyo mas nagiging mainit na siya, no? So kinakailangan natin medyo bawasan yung kanyang load. Ngunit yung buong load, yung total load po ng system natin, pwedeng mag-share yung mga generators natin kahit na mas mataas po yung share ng iba. Kahit na yung iba, mas mababa yung share. Pero pwede pa rin naman lahat-lahat po sila pare-pareho ng loading. Sabihin natin, paghahatian nila yung 500 megawatts. Tapos, per generator, yung 5 generator, sabihin natin, 100 megawatts each. Pwede po mangyari yon. Next, we have the synchronization. So, synchronization is required to ensure that the resulting output is in phase, and then meron po silang parehong frequency and parehong voltahe that is of course compatible with the load. So i-discuss natin later on about itong output is in phase. Puntahan muna natin itong voltage regulation. So pag sinabi nating regulation kasi dapat ma-maintain po natin yung terminal voltage ng system natin at a constant value. Although, in reality po,
ang terminal voltage po natin ay nag-fluctuate po. Nakadepende po yan kung tayo ay nagdadagdag or nagbabawas ng load. Ngunit ang trabaho po ng voltage regulator natin, i-maintain po niya at a certain level yung ating voltahe. Pag nagdadagdag po kasi tayo ng load, ang mangyayari po doon, yung kanyang voltahe, bumababa po yan. Ngunit dahil meron tayong voltage regulator, ang gagawin po niya, mas magbibigay po siya ng fuel doon sa ating mga prime mover para yung voltahe po pumunta doon sa rated value. Ngayon, kapag nagbawas tayo ng load, sigurado po yung voltahe natin, pipitik po yan na tataas. Ngunit ang gagawin po ng ating voltage regulator, magsisignal po siya magbibigay po siya ng signal doon sa ating mga prime mover. Magbawas sila ng energy para yung voltahe po ay ma-maintain po doon sa certain value. Okay, so synchronizing parallel connected generators. This is the process in which the voltage and frequency of the generators are matched to provide a standard AC output waveform. Pero hindi lang po yung voltage at saka yung frequency ang kino-consider po natin dyan. Nandito po yan. So for the generators to be paralleled and synchronized correctly, each of the sets should have the below characteristics. Number 1, their phase sequence must be the same. Number 2, their terminal voltages must be equal. Number 3, their voltages must be in phase. And number 4, their frequencies must be equal. So na-explain po na po natin yung number 3 and number 4. Puntaan po natin itong number 1, their phase sequence must be equal. So, ito po yan. So, meron tayong positive sequence na tinatawag, saka meron din tayong negative sequence na tinatawag. So, ito yung phasor diagram po natin. We have here the voltage dun sa phase A, phase B, and phase C. Yung tinutukoy lang po nito na arrow na to, no, that is the value of the angle displacement. Ngayon, ang pag-ikot po natin, yung tinatawag po natin na positive sequence, okay, ito po yan, no? Pa-clockwise po tayo. So, we have A, B, C. So, kung titignan natin, we have A, B, C, or that is the positive sequence. So, yan, A, B, C. Pag sinabi naman po natin na negative, so, yan po. Kung titignan natin, kanina, nandito yung B. Ngayon, nandito naman na yung B. Again, yung pag-ikot natin ay clockwise pa rin po. Ngunit magkakaroon tayo ng negative sequence kasi nga A, C, B na tayo dito. Okay, balikan po natin, no, yung sa generators should have phase sequence that are the same. Halimbawa po, yung generator number 1 natin, ang phase sequence niya ay ABC. So, ibig sabihin, yung generators na iba, dapat meron din po silang ABC na sequence. Nang sa ganun, hindi po tayo magkakaroon ng kaguluhan dun sa ating waveform na yung kanilang phase A, phase B, and phase C, pare-pareho po yung connection. Nang sa ganun po, yung waveform na mabubuo po, pare-pareho din lang po. Hindi po pwede na yung isang generator mo naka-positive sequence, tapos yung isang generator mo naman na ipaparallel mo sa kanya ay naka-negative sequence. Magugulo po yung ating voltahe doon. Next, explain natin yung tinutukoy po niya dito na their voltages must be in phase. Balikan po natin dito. Yung ating angle of displacement sa bawat voltages are 120 electrical degrees apart. Ibig sabihin po noon, like, tignan po natin dito sa figure na ito. Ito po yung voltahe doon sa phase 1 or that is phase A. So mag-uumpisa po siya sa 0 degrees. Ngayon, mabubuo po yung kanyang waveform. Tapos, ano naman yung mangyari kay phase B o phase C? Nandito po siya mag-uumpisa. Siya po ay talaga mag-uumpisa pa lang po dito. Okay. Although dun sa oscilloscope, ito po yung makikita natin. Ngunit pagdating sa umpisa po ng generation ng kuryente, ang mangyari po, itong distance na ito
Mula po dito sa 0, papunta po dito, that is 120 electrical degrees apart. Yun po yung tinutukoy niya dito sa diagram natin na to. Okay. Ngayon, ito naman, yung distance po ng, yung red natin dito, no? Dito, tapos yung dito sa may blue, this is also 120 electrical degrees apart. Ngayon, pag sinabi po natin na in phase po yung dalawang generators, ang mangyari po dyan, yung generators natin, itong phase A nila, sabihin natin meron tayong dalawang generator, pero yung waveform na makikita natin for phase A, iisa lang po yan. Dahil nga po, nagkasabay yung phase A voltage nung dalawang generator. The same with the phase B and phase C, na nagsasabay-sabay po sila. Anong mangyayari po dun sa diagram natin na ito kung ang voltahe ng dalawang generators ay hindi naging in phase? So, ibig sabihin po, kung dalawang generator meron tayo, makakakita tayo ngayon ng dalawang green, dalawang red at saka dalawang blue na magkaiba-iba po yung pinag-umpisahan na mga linya. Like for example, kung itong phase A ng first generator ay nandito sa 0, sabihin natin yung phase A naman nung isang generator nag-umpisa dito sa 90 degrees, tapos papunta pa lang dyan yung kanyang green na isa, galing dun sa isang generator. Ganon din yung mangyayari dito sa red. So example, nandito mag-umpisa yung voltahe nung isang generator. Yung isa naman dito mag-umpisa. Mangyayari po, kung hindi sila in phase, meron tayong 6 na waveform, na sinusoidal waveform dito. Pero kapag in phase po sila, at the same time, pareho po yung value ng kanilang voltage, ang mangyari po dyan, 3 sinusoidal wave lang po ang makikita natin dyan. So, yun po yung mga requirements nang sa ganun makapag-parallel po tayo ng mga generators. We will be discussing more of this in other videos. So, maraming salamat po.